Lang pakialam kung ano yung mararamdaman ko. Basta na lang na tinatakan lang nila ng ganito. Okay na. Okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs? Ito nga mga bayan, dating OFW dito sa Saudi Arabia, nakilalang content creator na si Dali or si Evelyn Fernandez. Napapunta po sana silang Hong Kong. Nakasama po nila ang napagandang na sikat na si Gina Roses, mga kabayan. Sila po ay na-upload sa NAIA Terminal 3. Kung tutusin mga kabayan, malaki sana ang tsansa niyang makalabas ng ibang bansa at makapag-tour po sila. Kahit isa po siyang dating OFW sa Saudi Arabia bilang kasambahay. Kung naihanda sana niya po ang mga ito, base yan po sa mga OFW na nagbabahagi ng kanilang mga experience na nagpurgod na sa Pilipinas at nakapag-travel na rin sa iba't ibang bansa. Dapat din po ay nanonood din po tayo sa YouTube ng mga tips para hindi rin po tayo na-upload at napaghahandaan po natin ang mga dapat na requirements para alam po natin ang mga gagawin. Kaya watch po muna natin ang video ni Dali na kapwa po natin content creator na na-upload po sa immigration dahil makakapulot po tayo ng mga aral dito at mga idea mga kabayan. Mamaya po sasabihin ko sa inyo kung anong dapat i-prepare natin para hindi po tayo ma-upload or malaking chance labas po tayo ng Pilipinas at makapag-tour sa iba't ibang bansa mga kabayan. Sakit-sakit. Dito sobrang sakit yung parang... Bakit nga ba may mga markang X dito sa aking boarding pass? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga Bebe Loves. Di ba tinatanong nyo ako, bakit ako na-offload? Okay, ito po yung dahilan. Siyempre, as a first-timer na magtutour sa ibang bansa, medyo hindi ko pa talaga kabisado kung ano ba talaga yung gagawin ko. Like, kinakabahan ako. So, wala talaga silang binigay sa akin na para tutulong or tumulong sa akin or mag-a-assist sa akin. So, that time kasi, pagkadating namin doon sa immigration is papalipad na yung eroplano. So, yung nangyari sa akin, pagkapasok ko talaga doon, sinabi nila, pumasok ako doon sa office. So, pagkapasok ko doon, binigyan ako ng papel. Pagkabigay sa akin ng papel, tinawag agad yung pangalan ko. So, nainis siya sa akin, bakit hindi ko doon na-fill upan yung papel? Okay. So, paano ko nga pipirmahan yung papel? Kakapasok ko pa lang. Tapos, pinapamadali niya ako dahil nga, lilipad na daw yung eroplano. So, ganun yung nangyari. Syempre, ako din, like, nagpapanik, hindi ko na alam yung gagawin ko. So, maybe siguro, meron siyang isang question na nagkamali ako or else, may nalimutan ako na hindi niya ata nagustuhan. So, syempre naman, yung aking passport is meron talaga akong, di ba meron akong OFW na visa, yung aking visa as working visa sa Saudi Arabia. So maybe yun yung naging reason kung bakit hindi ako nakapasok. Okay, fine. So minamadali nila ako. So ako nagpapanik din ako kung ano yung gagawin ko kasi hindi ko rin alam. So I hope so na pwedeng pumasok kahit isa man lang sa kasama ko para mag-assist sa akin. So hindi man lang ako binigyan ng or chance na like yung bang i-defense yung sarili ko kung ano ba talaga yung tamang gawin. So what if na lang talaga yung magtutour na wala talagang kaalam-alam, yung hindi edukado or basta, di ba? So pag nakikita kasi nilang ganyan, kapag meron kang latest na nakikitaan kanila na working visa, ibig sabihin no, nasa isip nila is magtatrabaho ka sa ibang bansa na pupuntahan mo. Imbes na yung pupuntahan ko is tour lang
lang kasi syempre kasama yung mga nakilala kong mga bagong kaibigan, mga bagong tao na tinanggap ako. So it's a blessing. Chance ko na sana yon na makakapunta ako ng ibang bansa na inisponsoran lang ako. So hindi naman kasi ibang tao si Ma'am China. Kilalang kilala naman siya through social media. So hindi ko rin masasabi na like ilalagay niya ako sa kapamahakan or whatsoever. So hindi naman siguro ako syunga para sumama ako nang hindi ko kilala or hindi ko alam yung background niya. So wala akong masabi about kay Ma'am China. Napakabait, sobrang napakabait. So ang dami nilang ginawa, alam nyo ba, na delay pa yung flight nila, like hindi sila nakasakay ng eroplano nang dahil sa akin. So nag-rebook sila ulit ng hapon para lang makasakay. So ganun kalaki yung istorbo na nagawa ko kay Ma'am China at sa mga kasamahan niya. Dahil lang sa akin is kinancel nila yung flight ng pagkaumaga na yun kasi hindi nga ako kasama. So, kailangan ko na may mag-guide sa akin. So, yung nangyari doon sa immigration is may about lang doon sa pagmamadali nila. So, dahil lilipad na yung eroplano, so wala na silang pakialam kung ano yung mararamdaman ko. Basta na lang na tinatakad lang nila ng ganito. Okay na para sa kanila. Siguro iniisip nila na mahirap ka lang. So bakit? Kami bang mga ex-OFWs? Kami ba na galing sa pagtatrabaho, wala na ba kaming karapatan mag-for good? Wala na ba kaming karapatan na mag-tour? Alam niyo ba yung ang sakit-sakit dito, sobrang sakit, yung parang kang hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung anong nangyari sa akin doon. So minsan lang akong umiyak, pero ito sobra yung parang na-insulto yung pagkatao ko. Ayoko umiyak sana, pero grabe naman kasi yung ginawa sa akin doon. Naiyak kasi ako kasi nga, di ba nag-abroad ako sa DH as katulong? So, ibig sabihin ba, kapag ganun yung trabaho mo, hindi ka na pwedeng, pagdating ng araw, hindi ka pwedeng maging free, hindi ka pwedeng pumunta saan mo gusto kasi iniisip ng tao, ganun pa din. So, yun nga lang, yung ibang kababayan nating OFW, gumagawa sila ng ganyang klaseng way para lang makapasok at maging TNT sa ibang bansa. Pero hindi naman po halos lahat. Sana naman po, like, chinek nyo ng maigi, tinanong nyo ako ng maayos, yung hindi ako magpapanik. Kasi syempre, first time ko yun yung first time ko kasi hindi ko pa nakatry mag-tour. So, alam niyo, yung nasabi ko lang talaga sa kanya, tanging nasabi ko sa kanya bago ako umalis sa table. Sabi ko, parang sinira mo na rin yung pangarap ko, sir. Yung ganon. Tapos, nag-try kami ulit. So, kaya naging dalawa yung aking ticket. Nag-try kami ulit mag-rebook ng pagkahapon. So, wala kaming tulog hanggang hapon. Nirebook namin, tinry namin ulit. So, doon may time na talaga ako, sinulat ko na yung pangalan ng hotel, sinulat ko na yung return na ticket ko, sinulat ko na lahat as incomplete. Kompleto. So, nandun pa yung drama mode ko na sinulat ko doon sa likod. Sabi ko, sana mabigyan ako ng chance kahit na ex-domestic worker ako. Sana bigyan ako ng chance na makapag-try na mag-tour. Sabi kong ganon. Hindi man lang pagkatawag sa pangalan ko, hindi man lang tinignan, hindi man lang binasa. Yung pangalan ko lang chinek niya, yung passport ko chinek niya. Yun lang, pagkakita niya na may offload ako nung first, tinatakan niya na kaagad ng pula, hindi man lang binasa. Yun lang, nasaktan ako kasi sabi ko nung first na pasok ko, hindi man lang ako nabigyan ng chance. Hindi man lang ako nabigyan ng chance na isulat yung buong details. Like, yung hindi ako nagpapanik, yung hindi ako kinakbahan. So, maybe, ganun na lang talaga. Sana naman sa mga nasa immigration,
Bigyan nyo naman din ng chance yung iba. Hindi naman halos lahat yan na puro pang ano lang, kalokohan or panloloko lang yung ginagawa. Hindi lahat. Marami din dyan na mga baguhan na kailangan ng assist ninyo ng maayos. Hindi yung sisigawan nyo pa ng exit ka na. Ayaw, wag mo na akong kausapin, exit ka na. Kahit si Ma'am China, sinabihan nila ng ganun, exit ka na. Ang bastos, hindi man lang makapagsalita ng tama, hindi man lang makapag-asal tao. Mali parang asal, hayop. Paano na lang kaya kung yung mga pumupunta dyan sa inyo na nakikita nyo na walang-wala ang baba ng level? Ganun-ganun nyo na lang ba silang tratuhin? Tatratuhin nyo na lang ba sila na parang trapo? May karma naman. May karma. Yun lang naman yung aantayin ko, yung karma. Salamat as in lesson learned. As in lesson lang to, Hong Kong lang yan, ang lapit-lapit. Napakalapit. So, sobrang stricto. Napaka-stricto. Nasaktan lang ako as in. So, naglabas lang ako ng sama ng loob dahil sa nangyari sa akin today. So, hindi ko naman akalain na darating ako sa point na ganun yung sobrang excited ka kasi nga makakasama mo na yung iniidolo mo, pupunta ka doon kasi nga kasama yun sa pangarap mo. Tapos bigla lang ganun. Sa isang iglap, merong hadlang. Pag-usensyahan nyo na ako ang drama-drama ko. Kaya sana next time sa mga taga-immigration, bigyan nyo din naman ng second chance. Like, tignan nyo muna or bigyan nyo ng backup na kausapin nyo ng maayos para hindi magpapanik. Tanungin nyo ng maayos, hindi yung pabagsak, hindi yung pasigaw. Kasi hindi naman lahat ng tao na yung like sa tingin nyo lang na parang matibay, pero deep inside pala yun, kinakabahan na. Humarap kami sa inyo na bilang tao, dapat itrato nyo rin kami ng tama. So, napakatagal kong nag-stay sa Saudi. Trabaho lang yung ginawa ko doon. So, kaya nga ako nagsikap, kaya ako nakapag-ipon. Dahil gusto ko ding makatry na gumala. So, yun na yung time na inaantay ko, inaabangan ko. So, sponsor pa talaga ha. So, inaantay ko talaga yung time na yun na makakasama ako kay Ma'am China. Tapos, ganun na lang. Sa isang maling sagot or sa isang sagot na siguro na hindi nyo nagustuhan, nilagyan nyo kaagad ng pula, inekis nyo kaagad. Salamat. So, yun lang. God bless you na lang. Si Lord lang bahala sa inyo. So, nabanggit nga po rito ni Dali na first time niya pong lalabas ng Pilipinas at magtutur sa ibang bansa as tourist, mga kabayan. Siguro po, hindi po siya nakakapanood ng mga travel tips na video at hindi nakapagtanong sa mga kapwa OFW natin na may experience na sa pag-tuturis. Kaya ganito po ang nangyari sa ating kababayan na ito na si Dali. At hindi naman po issue na dati siyang OFW at dating kasambahay sa Saudi Arabia. Kung naihanda niya po ang mga ito, number 1 po, ang bank statement na may active cash loan. It means, mga kabayan, may monthly income itong pumapasok sa iyong bank account at na medyo na malaking amount na pwede naman at okay naman ang sinasahod niya sa Facebook dahil alam naman natin, medyo malaki rin ang pera na ito na pumapasok sa account mo. Pangalawa, proof of income or proof of business. Kung may business ka, dalhin niyo po ang DTI permit. Kung may property ka, dalhin niyo rin po ang proof na ikaw ang may-ari para din supporting documents. At kung employed ka naman, kailangan magdala ng mga certificate of employment with compensation, mga kababayan. At actually, pwede rin mo pong itong ipagmalaki na isa kang content creator na kumikita ng daang-daang libo
kada buwan. Depende lang kasi yan kung paano ka sasagot sa mga tanong ng immigration or mga immigration officer na ito. At ang pangatlo, dapat po meron po siyang ginawang itinerary na activity nilang gagawin sa ibang bansa or sa lugar na pupuntahan nila or mga city na papasyalan nila mga kabayan. At ang pang-apat po ay meron kang confirm hotel booking. Dapat na lagi niyo pong itong dala kapag magta-travel po kayo sa ibang bansa. Tourist, lagi yang hinahanap sa mga immigration mga kababayan. At kasama rin dyan ang round trip ticket puntang ibang bansa at pauwi ng Pilipinas mga kababayan. Na meron din naman po siya pero na-upload pa rin siya mga kababayan. Ang pinakamahalaga kasi rito at mas powerful ang ating bank statement at kung paano po tayo sumagot sa mga immigration officer dahil po sa isang pagkakamaling sagot natin or na blackout ang ating mga isipan sa pagsagot sa kanila ay siguradong 100% ay ma-upload po tayo mga kabayan. Dapat po direct to the point at alam po natin mga sasabihin, kasagutan. At take note po ito mga kabayan, sa bank statement ay wag na wag po natin na manghihiram po tayo ng malaking halaga at i-deposit po natin sa ating mga account at magre-request po tayo ng bank statement sa inyong bangko. Dahil po lumang tugtugin na yan at gasgas na ang mga estilong ganyan mga kabayan. What? Ma-upload po kayo dahil halatang halata. Hiniram nyo lang po ang pera. Dineposit lang nyo po sa bangko. Yung account. Dapat po mga kabayan ay savings po talaga natin. Ang nakalagay dyan, kumbaga monthly pong pumapasok ang mga pera sa ating mga account. At dapat po ang gawin natin ay gawin nating dalawa ang bank account natin. Dahil ang isang account niyo po na gagamitin ay para po sa inyong personal expenses sa araw-araw at yung isang account naman po na gagamitin ninyo na dapat po ay personal savings natin na iniipon natin ang mga pera na pumapasok buwan-buwan sa ating mga bangko na may active cash flow para po maging maayos ang record para po kung gusto nyo mag-travel ay siguradong makakapag tourist po kayo sa ibang bansa dahil yan po ang pinakaunang hinahanap sa immigration at siguraduhin po natin na medyo malaki ang laman ng ating mga bank account mga kababayan. Sana po nakakuha po tayo ng mga content tips sa video na ito at mga aral para po maging handa po tayo sa ating pagturis kung sakaling gusto nyo pong magturis mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood.